na mga kaibigan, start na tayo. DepEd boost disaster recovery with learning hubs in Cebu, Masbate. Mga kaibigan, alam naman po natin ang nangyari, kung anong nangyari sa Cebu, di ba? Nagkaroon po ng disaster. Pero bago ang lahat, mga kaibigan, basahin muna natin itong balita. Ang sabi po dito, Bugo City led by President Ferdinand Marcos Jr., the Department of Education, DepEd, turn over new learning continuity spaces, facilities in public schools in Bugo City and Masbate to address critical classroom shortages caused by recent natural disasters. President Marcos inspected the prefabricated modular learning spaces equipped with solar-powered setups and internet connectivity to ensure education remains unhampered by disaster. Mga kaibigan, no, nung nakaraan pong mga months, no, ay lumindol, andiyan yung bumaha, at alam naman natin na marami po talaga na nasira na mga schools, no? Diyan po sa Cebu. 'Di ba? Nagkaroon sila ng disaster. Nilindol na, nandiyan pa yung binaha. So, expected po yan mga kaibigan na talagang meron pong mga natumba, may mga nagiba, na wash out, no, ng mga schools. So, eto po mga kaibigan, nagkukulang po, no, sa classroom. Pero ang Pangulo natin mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, ay hindi po siya nagpapabaya. Guys, alam naman po natin, 'di ba, na ito pong 2026 budget, ito po ang pinakamataas na budget sa history po, no, ng DepEd, mga kaibigan. Mula noon hanggang ngayon, ngayon lang po mga kaibigan na reach ng DepEd yung talagang yung sinasabi na requirements, no, mga kaibigan, sa UNICEF, mga kaibigan, eto po na-reach po ng DepEd. Kasi nga guys, nung mga nakakaraang panahon, lalong-lalo na sa panahon ng ibang mga presidente, ay hindi masyadong malaki ang pondo sa DepEd. Pero ngayon, ako mga kaibigan, ang laki ng pondo ng DepEd. Umabot ito sa kung hindi ako nagkakamali, no, mga kaibigan, no, kung maayos pa, no, yung aking pagkakaalala ko, nasa 1.2 trillion mga kaibigan, no, yung budget ng DepEd, no? Correct me if I'm wrong, pero eto mga kaibigan yung natatandaan ko, no? Sandali, ano yung may nakikita ako dito na comment. Sandali, Ah, okey. Akala ko DDS, eh. Kasi mga kaibigan 'no, sa aking channel, eto nagtataka nga minsan 'no, may maka-BBM 'no, na nanonood sa channel ko kapag ako'y nagla-live. Nagtataka sila, sabi nila, "Admin Rich, bakit gano'n itong channel mo? Kapag ikaw ay, nagla-live, puro DDS ang nanonood sa'yo at puro DDS ang nagkokomento sa'yo." At talaga mga kaibigan, grabe yung mga komento nila sa akin, Nandiyan yung gaganunin ako, nandiyan yung grabe talaga mga kaibigan, talagang pinapaulanan ako ng mga negative na mga komentaryo. Pero alam niyo kung anong ginagawa ko, lalo ko pa silang inaasar. So, anong nangyayari mga kaibigan, asar talo. Nag-iiyakan sila sa comment section. Gano'n po mga kaibigan 'no. Buti na nga lang dito sa page ni Niolo, mukhang hindi masyadong maraming DDS 'no. Pero naku, sa aking subscribers mga kaibigan, sa aking, YouTube channel, halos puro DDS ang mga nagkokomento at nanonood 'no. So sinasabihan ko nga sa kanila, "Nood kayo ng nood dito." Pero nagrereklamo kayo, magsilayas kayo. Pero mga guys 'no, pinapasalamatan ko rin sila at the end of the live kasi engagement din 'yun, 'di ba? So hindi ko po sila kumbaga hindi ko po sila bina-block or hindi ko po sila tinatanggal 'no, sa comment section dahil mga kaibigan, engagement din 'yan, 'di ba? At bilang content creator kailangan po nating maki-engage
basher man or hindi, kailangan po natin maki-engage, 'no? Kaya, banat boy ha, si banat boy, huwag mo nang tanggalin yung mga nang-aasar sa'yo na mga DDS, 'no? Huwag kang magpapa-distract, focus ka lang sa iyong mga sinasabi, banat boy, 'no? So mga kaibigan, bago po tayong, mag-proceed, 'no, paki-follow na rin po, subscribe si TPL3 at saka si banat boy, 'yan. Mga kaibigan, yung aking mga kasamahan dito, handpick po kami ni Niolo. Maraming salamat ulit, Niolo. So, balik na po tayo mga kaibigan 'no, sa ating topic. Eto na nga mga kaibigan 'no. So, sabi po dito, guys 'no, President Marcos inspected and in-inspect po niya itong mga prefabricated modular learning spaces equipped with solar-powered setups and internet connectivity to ensure education remains unhampered by disaster. So guys, 'no, napakagaling talaga ng ating pangulo kasi kita mo mga kaibigan 'no, meron kaagad siyang solusyon sa lahat po ng problema. Lalong-lalo na po dito 'no, sa mga classroom 'no, sa kakulangan ng classroom dahil po sa recent natural disaster na naganap po dito sa Cebu. At mga kaibigan 'no, sa pagkakaalam ko talagang, by 2026 eto po dahil nga po sa paglaki 'no ng budget sa DepEd ay talagang tatayo po ng napakaraming classroom, libo-libong classroom sa buong Pilipinas 'no, mga kaibigan. Hindi yan nagawa 'no ng mga past administration. At saka o nga pala mga kaibigan 'no, alam naman natin 2022 hanggang 2022 to June 19, 2024, ang DepEd Secretary ay walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Pero anong nangyari mga kaibigan? Wala siyang accomplishments. Yung kanyang target mga guys ang laki ng target niya sa, sa pagpapatayo mga kaibigan 'no ng mga classroom pero hindi po niya ito nagawa 'no. Grabe mga kaibigan 'no. Sandali tingnan natin guys ipakita po natin sandali. Wala, tingnan po natin. Okay, para meron po tayong ano, 'yan, nga. So, mga kaibigan 'no, libo-libo po kasi ang target 'no nitong si Vice President Sara Duterte na tayo po 'no. So, eto po mga kaibigan, okay, 'yan, okey. Saglit okey. Hmm. So, eto po mga kaibigan, nung siya po kasi ang DepEd Secretary 'no, ang sabi po niya, "If you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education," 'no. So, paulit-ulit na lang 'yan mga kaibigan 'no, atin pong, atin po itong kino-content 'no. Eto po, guys 'no, 6,379 classrooms. Ayan 6,379 classrooms ang target 'no, ni Vice President Sara Duterte. Ang nakumpleto lang po niya ay 192 'no. So, grabe 'no, ang laki ng target 6,379 pero yung nakumpleto lang 192, ano yun? Napaka-incompetent naman. Tapos yung kanyang target naman, na ire-repair ng mga classroom ay 7,550 pero ang kanyang natapos lang ay 208. Tapos yung kanyang target naman na last mile schools, 88, ang natapos lang 3. Oh my gulay 'no. So diyan po pinakita lang po natin kung gaano po ka-incompetent itong si Vice President Sara Duterte 'no. 'Yan. So ngayon mga kaibigan 'no, nagpapasalamat po tayo sa ating Pangulong BBM dahil ito po 'no, itong mga facilities na ito 'no, mga kaibigan 'no, the Department of Education turned over new learning continuity spaces facility in public schools in Bogo City and Masbate to address critical shortcomings
classroom shortages caused by the recent natural disaster. Kita mo mga kaibigan, ang bilis ng ating Pangulong BBM. Napakabilis po umaksyon. Hindi po siya nagpapatumpik-tumpik sa kanya pong mga aksyon, mga kaibigan. Dahil alam niya ng mga kabataan ang pag-asa ng bayan. At yung mga kabataan na yan, yung mga learners natin na yan, kapag hindi po yan natuto dahil walang mga classroom, walang mga gamit, at walang maayos na environment no, sa kanilang learning spaces, ay mga kaibigan, baka hindi na yan matututo. Kita nyo nga, di ba? Pagpasok mga kaibigan ng Marcos administration, nung si Sara Duterte ang DepEd Secretary, nakita nyo, di ba? Kulelat nga tayo sa PISA, mga kaibigan. So, ayaw po ng ating Pangulo na ganyan, na palagi na lang tayong mangulelat. Kaya po ang Pangulo natin ay ginagawa po niya ang lahat ng aksyon para po ang ating mga learners ay mag-compete, no? Makapag-compete at tayo po ay talagang maging on top, mga kaibigan, no? Na in the past years, mga kaibigan, in the past decades, ganyan po nasa top po tayo, no? Sa panahon po ni President Marcos Sr., no? Pero nangulelat po tayo nung wala na po siya. Yan mga kaibigan, no? So dito na po tayo sa ating pangalawang topic. Yan. So ang pangalawang topic po natin mga kaibigan ay ito po si Suntay. Yan. O siguro naman alam niyo siguro ang ginawa ni Suntay, mga kababayan, no? O isang DDS na kongresista na nag-imagine kay Ann Curtis, mga kaibigan. At nung nakita daw niya, ay, ang ganda pala ni Ann Curtis, siya daw ay nag-iinit. Grabe mga kaibigan. Doon pa talaga niya sinabi sa hearing, sa kongreso pa talaga. Ay naku mga kaibigan, ano ba yan, no? So, eto guys, no? Sabi dito, San Beda alumni want Suntay strip of award over lewd remarks. Naku! So, ito pa lang si Suntay mga kaibigan, no? Ay siguro taga San Beda siya kasi yung San Beda alumni gusto siyang tanggalan, no, ng award, no? So siguro mga kaibigan ang kanyang alma mater ay San Beda, no? So basahin nga po natin. Ayan, sends a dangerous signal. Concerned alumni and students of San Beda University are calling for the revocation of an award given by the school. Sandali basahin natin ng buo para hindi tayo magkamali. Concerned alumni and students of San Beda University are calling for the revocation of an award given by the school to Quezon City Representative and Bedan alumnus Jesus Bong Suntay due to his lewd remarks over actress Ann Curtis. So ibig sabihin nga mga kaibigan, taga San Beda nga siya, no? Taga San Beda nga siya mga kaibigan, no? At binigyan siya ng award ng San Beda. Pero ngayon mga kaibigan, eto na po, gusto na po siyang tanggalan nung award, no? Ng award na kanilang ibinigay dito kay Congressman Suntay. Ayan, sige. Sige. Magkomento ka pa. Yan, ipagtanggol mo pa yung ginawa mo para nang sa ganon ay lalong magalit sa'yo ang iyong alma mater at ang mga iba-ibang grupo ng kababaihan na talaga namang galit na galit sa ginawa mo at kay Topacio, no? So guys, eto mga kaibigan, no? Sabi dito, sends a dangerous signal. Kasi mga kaibigan, ang ginawa naman talaga nitong si Suntay ay hindi naman talaga katanggap-tanggap. Imagine, doon pa talaga niya ginawa. Ngayon pa talaga niya ginawa. Women's Month, mga kaibigan, na kung saan talagang aktibo ang mga kababaihan para talagang ipagtanggol, no, ang isa't isa. Eh guys, hindi lang naman kababaihan ang nagalit.
hindi lang naman kababaihan ang nag-react, 'di ba? Makikita niyo marami ding mga kalalakihan ang nag-react. Kasi nga mga kaibigan, hindi na puwede yung mga kabastusan na ganyan, 'no? Na parang ginagawa na lang sex object ang mga babae, na para bang 'pag nakakita ng babae ay aba, 'no? Grabe mga kaibigan 'no? So hindi na po pupuwede 'yan, lalong-lalo na sa ating pong civilized na age 'no, sa ating civilized age mga kaibigan hindi na po puwede yung ganyan, 'di ba? Eh, noong unang panahon lang 'yan mga kaibigan, kung saan ang mga kababaihan ay kino-consider na second class citizen. Kung saan ang mga kababaihan ay wala masyadong rights, 'di ba? O 'di ba sa panahon nga ni Dr. Jose Rizal, sa panahon noon nung ating mga bayani na sumikat, 'di ba mga kaibigan, ang mga kababaihan ay hindi puwedeng mag-aral. Ano lang yung puwedeng pag-aralan ng mga kababaihan noon? Pagtatahi, paggagantsilyo, pagluluto, at kung ano-ano pa na mga patungkol sa housekeeping. Pero over the years mga kaibigan ay nagkaroon na ng equality 'no, sa babae at sa lalaki 'no, na kung ano yung puwedeng trabaho ng lalaki ay gano'n din ang babae, 'di ba? So eto talaga mga kaibigan, matatanggalan talaga siya dun ng award kasi nga, siya po mga kaibigan ay hindi kaagad nagsisi, hindi niya kaagad binawi. Ang dami-dami pa niyang mga sinasabi 'no, mga kaibigan 'no, nung siya ay kinol out ni Congresswoman Zamora, ay ang dami pa niyang sinasabi. At nung in-interview pa siya sa labas 'no, nung paglabas niya ng hearing, aba, ipinagtanggol pa niya ang kanyang sarili. Tapos meron pa siyang mga ifs, nung nanghingi naman siya ng sorry meron pa siyang but ifs, at kung ano-ano pa. Tapos nag-fake news pa siya na tumawa lang daw ang kanyang misis nung kinuwento daw niya. O ano nangyari? Oh, yung misis niya ay pinabulaanan yung kanyang sinabi na hindi daw totoo yun. So, at the end of the story, talagang sinungaling itong si Suntay, 'di ba? Tatak DDS, sinungaling. Oh, 'di ba? So, mga kaibigan, Kakulango. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton.
De